Hello mga tao, it is me, Apple with me, at welcome ulit dito sa Minecraft Java Edition. Yay, new episode. Yes, thank you for clicking dito sa video natin. Ito, pang-merienda nyo. It's a fishball. Yay, a fish na ball. Okay. Makikita nyo, meron tayong bad omen ngayon at over there sa direction na yun, meron tayong mga villagers na kinuha natin from last episode. So medyo ayoko lumapit sa kanila dahil yun nga, baka mag-start na naman tayo ng bagong raid. So maghahanap sana ako ng cows para matanggal itong bad omen effect. Whoops, wala akong nahanap na cows malapit dito sa base natin. So medyo lalayo na lang muna tayo sa ating mga villagers. Yung unang plano ko kasi sana para sa episode na to ay bumalik sa spawn area natin dahil dito sa Minecraft Java merong special features dun sa spawn. Yung tinatawag na spawn chunks, and gusto ko sana mag-experiment kasi hindi ako sigurado kung gumagana yung mga features na yun sa spawn chunks kapag nandito tayo sa Minecraft Java realms. Also, mabalik ako saglit kasi gusto ko sana lagyan ng maraming torches yung spawn. Ay wait, ba't nga ba ako nandito? Ano ba? Kakarating ko lang dito, nakalimutan ko agad. Parang naglakad ka sa loob ng kwarto tapos nakalimutan mo kung ba't ka pumunta dun. Yeah, torches, yeah. Okay, ito na tayo, pabalik sa spawn, and madadaanan natin yung butas kung saan natin iniwan yung mga villagers natin. Somewhere there, ayun, nakita nyo kung saan naka-aim yung, yung crosshairs ko ngayon. Andyan sila, so mukhang di naman tayo nag-start ng raid. Wow, the Great Wise One, yung favorite turtle natin, nandito pa siya. Hingi tayo ng advice. Oh, Wise One, please tell us about the spawn chunks. Gumagana ba sila? Yes, very good, yes. Sabi niya, ano daw? Trust in your heart, yes. So wise, galing talaga ng turtle na to. May pala ginawa si Apple with you doon, mga pillars. Yun yung dyan nangyari yung raid last episode. Buhay pa kaya yung raid na yun? Let's see. Okay, so ito yung village kung saan namin nasimulan yung raid last episode. Accidentally, kawawa yung mga villagers dito. Pero mukhang wala na ata yung raid dahil wala na yung raid bar doon sa taas. So, and well, look at this cow. Yes, matatanggal na natin yung bad omen effect. Wait, nandito pa ata yung friend natin over here. Yeah. Oh, hello. Yes, okay. So, wala na nga yung raid. Pero nandito pa yung iniwan nating friend dito. So, iwan na lang muna natin siya dyan sa boat niya forever. Okay, so malapit na ata tayo sa spawn natin at gagamit tayo ng isang mod, si Mini HUD, para mas madali natin mahanap yung spawn chunk. So, dito sa mod settings, pwede natin i-search yung spawn. Oh, ito, yung setting na to, mas madali natin makikita yung spawn chunks niyan. So, kung i-trigger natin siya, yan, kita nyo to, yung area na to, yan, lahat yan, spawn chunks yan. So, makikita nyo, merong tatlong colors ng parang malalaking boxes dito. Meron yung green box dito sa loob. And, oh no, may thunderstorm. May mga magsaspawn na mobs niyan. Baka kailangan natin matulog muna para lumipas yung storm. Okay, so ito yung mga spawn chunks natin. Kita natin sila thanks to Mini HUD. And ito, makikita nyo may iba't ibang kulay na mga box. Ito yung green box. Pag lumabas tayo sa green box, merong red box naman. Tapos pag lumabas tayo, meron pang orange box. So, itong green box lang yung importante para sa atin dito. Dahil sa loob ng green box spawn chunks na yan, lagi active yung redstone, yung mga entities, mga hayop, mga kung ano-ano man nandyan sa loob. So, kung mag-build tayo, for example, ng isang automatic farm, kunwari may automatic iron farm tayo dito sa area na to, magiging active siya lagi. Kahit saan man tayo dito sa mundo natin, kahit nandyan tayo sa base natin, sobrang malayo dito sa spawn, mag-generate pa rin tayo ng iron. So, sobrang lakas talaga nito. Also, another note, lumiit ata yung size ng mga spawn chunks sa isang recent update dito sa Java Edition, and hindi up-to-date yung ating mini HUD or yung world natin mismo. So baka mas malaki yung area ng spawn chunks na nakikita nyo dito sa episode natin. So ito, pabalik na ako sa spawn at may hinahanap akong little butas dito na merong mga... Oh, ito the chickens, yes, itong butas full of chickens natin from episode 1. Naalala nyo ba to? Si Apple with you naglagay ng mga chickens dyan eh. At kung tamang naalala ko, merong baby chicken rin sa loob ng butas na to dati. Pero kung tingnan nyo, mukhang lahat sila adult chickens na. So, posible na gumagana nga yung spawn chunks natin dahil lumaki mag-isa yung chicken na yon kahit na wala tayo sa loob ng area na to. So, yung first experiment natin with our chickens dito ay simple lang. Gagawa tayo ng, whoops, wala, nakalabas yung chicken. Oh no, yung chickens natin nakakalabas na. Oops, okay, di ko na pag-isipan to. Pero ito, nakikita nyo, nagle-lay sila ng mga eggs. At yung experiment natin may kinalaman dito sa mga eggs. Gagawa tayo basically ng egg farm. Sobrang simple lang naman itong mga egg farms. Kailangan lang natin ng isang hopper na nakatutok sa isang chest. And ayun na, nakasetup na siya. So, yung kailangan lang natin gawin ngayon is ilagay yung ating mga chickens sa ibabaw ng hopper natin dito. Siyempre, tatakpan natin to para di makalabas yung ating chickens. And then, mapapasukan natin sila. Oh, hey, may pumasok na isa. Yay!
don't worry guys, hindi natin sila iiwan dyan forever. Mabait tayo sa animals para lang sa experiment natin to. Tapos, pagtapos na tayo sa mga gagawin natin, papakawalan natin sila. Okay, ito na yung pangalawang experiment natin. Na-build ko na siya agad. Super simple lang yung redstone natin dito. Kita nyo may dropper tayo over here at na-activate siya kapag natutulak yung redstone block na yan dito sa tabi ng ating dropper. Tapos may madudura yung dropper natin sa loob ng chest na yon. So, ito meron tayong hopper clock dito. Baka alam niyo na kung ano to. Basically, yung hopper clock para lang siyang timer. And yung timer na yon nakadepende sa mga items na nilalagay natin dito sa hoppers. Kung mas marami items sa loob niyan, mas matagal o mas mahaba yung duration, yung oras ng timer natin. And ito, meron na tayong dirt dito sa loob ng ating dropper. Ito, empty yung ating chest at hintayin na lang natin maubos yung timer na to para ma-trigger yung ating redstone block at ma-activate nyo yung ating dropper. So ito, naka 10 eggs na tayo habang nagbe-build lang ng redstone. Oh, more chickens. Oh! What? Paano siya nakalabas? What? So, bumalik lang siya ulit sa loob. Oh, very nice chicken. Very good chicken. Yes. Yan, nakaka-eggs tayo dito sa ating egg farm. Paubos na ba? Ito, paubos na yung timer natin. So, makikita natin. Gagalaw yung redstone. And, ayan, dumura yung dropper natin ng isang dirt dito sa loob ng chest. So, okay. Gumagana na yung ating mga farms and itetest na natin kung gagana yung ating mga spawn chunks. Makikita nyo, walang laman yung mga chests ng ating mga devices dito, mga contraptions. So, kung gumagana yung spawn chunks, dapat magkakaroon ng egg sa loob ng egg farm at ng dirt doon sa hopper clock natin kahit wala tayo sa area na to. So, let's see. Babalikan natin yan sa future. Pero okay, tama na yung pag-experiment natin dahil magkikita na kami ni Apple with you para sa mga adventures natin for today. Hello. Hello. Kita mo yung gift. Hello. Lucky to have you. Okay. Okay. Ang pangit na walang thank you. Ay, okay. Yes po. Also, kita mo yung aking full diamond armor. Ano na? Oh. Sige nga. Try. Note. Oh. Ouch. Walang mending. Ay, tingnan mo sa taas. May ano ako. Sinimulan. Yung home for our villagers. So, okay, makikita nyo dito yung little hobbit hole thing na ginawa ko para sa villagers natin. Ito yung parang bintana nila sa forever home nila, which is itong place na to. Magiging parang villager breeder natin. And itong dirt na to, magiging farmland yan. Gagawa tayo ng isang farmer villager para makapag-breed lang sila ng paulit-ulit. Tapos, kita nyo yung tunnel na to. Nagli-lead yan papunta sa mga villagers natin dun sa butas kung saan natin sila iniwan last episode. So, dadalhin natin sila dito. Lalagyan natin ng mga rails yung mga yan para makapunta sila dito sa bagong home nila, yes. Pero bago natin i-transport yung ating mga villagers, may little adventure muna tayong pupuntahan kasama si Apple with you nung naghanap kami ng mga kabayo. I-attack ba tayo niyan? Baka, merong baby polar bear here. Hala. Wala, babe. Hala. Nakakaano ba sila sa water? Hala, oo. Here, sakay ka sa boat. Saan? Here, behind you. Whoop. Nagsaslide siya. Ang layo ng slide niya. Di ko ma-stop. At habang naghahanap kami ng mga kabayo, kumukuha na rin ako ng wool mula sa mga sheep dito dahil 'di ba may balak tayo gumawa ng villager breeder. So ito para sa mga beds nila to. At nakita ko rin tong sheep na na-stock dito sa swimming pool na to. So syempre tutulungan natin siya. Kawawa naman. Ayan, sheep, makakalabas ka natin ito. Konting haircut para sa'yo. At habang naghahanap kami ng mga kabayo, dinaanan namin itong pillager outpost na may armor trim na to. At itong goat horn over here. Yes, very nice. Nakita ko rin itong wolf na to na inaatake yung mga ibang sheep dito. Hala. So para matulungan natin mga sheep ito, gagawin natin siyang friend at matutulungan niya tayo kalabanin itong maraming mga zombies dito. Ang dami nila for some reason. At dalawa pa nga yung mga wolves dito na pumapatay ng mga sheep ito. Isa pa dito. Hoy, tigilan mo yan, no? So makikita nyo dito na dala namin ni Apple with you yung mga wolf friends natin dito sa boat. And also meron ng plains biome dyan sa harap natin. So sana may mahanap kaming kabayo dyan. And ito, nakaharap na tayo ng kabayo. Yes, sasakyan na lang natin siya ng paulit-ulit until maging best friends kami. Yes, so dapat wala tayong hawak na items sa kamay natin para gumana to. And yeah, gagawin lang natin to. Ayan, until makita natin yung mga hearts. And ito, may saddle na tayo para makontrol natin siya. At hindi ko lang kung mabilis to na kabayo, pero okay na rin. Sige, Apple with you doon. Meron na rin siyang kabayo.
So ito si Apple with You, sinusubukan maging friends with this kabayo at ayan na sila, friends na sila. So tingnan natin kung sino mas mabilis sa kabayo namin. Nahabol ba kita? Run ka lang padiretso dyan. Oh, mas mabilis yun sa'yo. Boo! 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 Wala, hahanap ako ng bago. Kawawa naman yan. Ay! Oops. Hindi dahil ayaw mo sa kanya, sasaktan mo na. Dapat saktan para malaman niya na love mo siya. Ay, toxic. Oh, ganun yun. Ganun yun. Kung mas sinasaktan mo, ibig sabihin, mas love mo. Saktan kita. I'm doing this because I love you. Ganun yung yung reasoning. Sinuntok. Oh, ganun yun. Suntok because I love you. Parang mga Ano ba natin parents. to? Nope. Ginulpe. Kasi mahal yung anak. Oh, ganun daw yan. Paluin kita ng ng sinturon because I love you. Ay, nakuha ko yung lead mo. Okay lang, lead yun. Magnanakaw. Sino ba nagbigay sa'yo yun? By the way guys, joke lang yun dapat hindi kayo sinasaktan ng mga minamahal nyo and dapat hindi nyo sila sinasaktan. Syempre, sasaktan kita dahil mahal kita. Uy, kalokohang toxic yan. Also ito, inaapakan tayo ng kabayo natin. Kabayo, hindi mo ba ako love? Bakit mo ako inaapakan? Excuse me. But ito na, malapit na tayo sa ating base. At dahil gabi na, medyo maraming gulo. Layo ng mga polar bears. Oh, the Hello, zombies. zombie. Oh, takbo lang. Ala, May stray. Ala, Iwasan mo yung yung skeletons because may slowness arrows yan. pati horse, I think, babagal din yung Wala. horse. Ala, I think dyan na siya pag dumiretso ka lang. Yeah, yun na siya. Yay! So ito na tayo sa ating base at iiwan muna natin yung ating kabayo friend dito lang sa tabi ng ating bahay dahil oras na para i-transfer din yung ating mga villagers. So ito yung mga villager friends natin sa butas na to. Oh, hello there friends. Hello. Oras na para i-transfer kayo sa inyong bagong permanent home. At yung gagawin natin, magsaset up tayo ng mga rails dito. Padiretso lang pataas dun sa bundok natin. And look at this magic, tapos na agad yung rails natin. So sasakyan lang natin siya para lang i-test yung natin, little tunnel dito. Hindi naman siya super mahaba. And mapapansin nyo rin, puro normal rails lang ginagamit natin. Wala tayong powered rails dahil magastos yan sa gold. So baka nagtataka kayo, paano natin dadalhin yung mga villagers natin dun sa taas ng bundok? Oh well, gagamit tayo ng special item na never ka pala ginagamit pero sobrang useful pala niya para sa mga gagawin natin today. Yung gagamitin nating item ay yung minecart with furnace. So makikita nyo dito, tinulak na natin yung first villager natin. Gagamitin natin itong minecart with furnace at lalagyan natin siya ng coal at kita nyo, gagalaw siya mag-isa. Tapos, itutulak niya yung minecart ng villager natin all the way pataas doon sa ating villager home place thing na mayroong farm and stuff. And ito, random clip para sa inyo na walang context. How dare you? How dare you hurt my feelings? Pero ito na yung ating second villager. Pareho lang gagawin natin sa kanya. Gagamitin lang natin itong minecart with furnace and susundan natin yung minecart na to para lang makita natin kung ano nangyayari. Basta gumagalaw lang siya mag-isa. Hindi ko siya tinutulak or anything. Tapos yun nga, wala tayong powered rails. So magandang option talaga to kapag nagtitipid tayo sa gold or sa redstone. Lalo na dito nga sa early game natin. Pag medyo medyo poor sa resources natin. Tapos kita nyo dito, natutulak pa siya pataas ng ating minecart with furnace. Sobrang useful pala ng mga to. At dito sa end ng ating reels, nakaabang si Apple with You para pakawalan yung mga villager friends natin dito kung saan natin sila iiwan until the next episode para masimulan na natin yung ating villager breeding. And one last feature na gusto ko ipakita sa inyo bago matapos yung episode na to ay itong mga parang light levels dito sa blocks na pinapakita ni Mini HUD Mod. So nakakatulong to para mag-spawn proof ng areas kasi kita nyo yung numbers na yan. Kapag may 0, ibig sabihin pwede mag-spawn mga hostile mobs dyan. So pag nilagyan natin ng torches, nakikita nyo tumataas yung light levels, nagiging green. At kita nyo rin dyan sa may right side yung spawn chunks natin kung gaano kalayo tayo. So sana nga gumagana yung experiments
base natin. But yeah, nagsaspawn proof tayo dito dahil malapit to sa ating mga villagers sa magiging villager breeding area natin. So i-ensure lang natin na safe yung area na to. But yes, for now, yun na muna yung ating episode for today, guys. And yung ating comment of the week ay from Denny Jane 3270. Yes, maraming magagandang comments last week, pero ito, piliin natin si Denny Jane kasi parang first time ko siya makita mag-comment dito sa ating channel. So parang thank you na rin yun sa kanya. So yes, thank you for the comments and mag-comment rin kayo for next week's comment of the week. Baka ma-feature kayo dito sa ating episode. But for now, yun na muna yung ating episode for today at magkita-kita na lang ulit tayo sa next one kung saan magsisimula tayo sa villager breeding. So have a great day mga tao. Goodbye!